Transport subsidies at fare discounts ipatutupad ng pamahalaan simula Abril 15. Ang detalye mula kay Kamar Creslin Catarong. Lulunsad ang pamahalaan ng isang transport assistance package sa buong bansa simula Abril 15. Inihayag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang video message na nilabas nitong Huwebes. Kabilang dito ang subsidiya sa pamasahe at diskwento sa gasolina bilang bahagi ng pagsisikap na maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Nabanggit ito ni Marcos Jr. matapos ang pulong ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Committee. Ayon sa kanya, kabilang sa mga hakbang ang pagpapatupad ng Service Contracting Program ng Department of Transportation. Sa ilalim ng programa, babayaran ng gobyerno ang mga driver at operator ng mula 40 hanggang 100 piso kada kilometro. Dagdag ito sa kanilang kita mula sa pamasahe. Ang Service Contracting Program ay papatupad sa off-peak hours upang masigurong may masasakyan pa rin ang mga commuter kahit hindi sa rush hour. Lahat ng sasali ay may GPS monitoring para naman matiyak na aktwal ang biyahe at maayos ang serbisyo. Patuloy ang biyahe, patuloy ang hanap buhay. Para naman sa mga pasahero, sinabi ng punong ehekutibo na magbibigay ang pamahalaan ng hindi bababa sa 20% diskwento sa pamasahe. Saklaw dito ang mga ruta na nakatuon sa mga lugar na may connection sa tren at mga bus. Ipapatupad ito sa buong bansa. Sasaklaw sa humigit kumulang 50,000 na PUB, 1,000 operator at aabot sa 15 milyong pasahero. Kasabay nito ay may subsidiya sa gasolina para sa mga Public Utility Vehicle o PUVs. Magpapatupad tayo ng 10 piso kada litro na bawas para sa Public Utility Vehicle na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Ang subsidiya sa gasolina ay ipatutupad lamang sa mga lehitimong gasolinahan na aprobado at minumonitor ng Department of Energy para matiyak na mapupunta ito sa tama at hindi maaabuso. Magsisimula ang pagpapatupad nito sa National Capital Region sa susunod na linggo. Una sa Commonwealth Avenue bago palawakin sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal Avenue at Marcos Highway hanggang mapalawak ito sa buong bansa. Binanggit din ni Pangulong Marcos na nagtipo ng UPLIFT Committee upang talakayin ang pinakahuling mga pangyayari sa Middle East. Layunin itong suriin ang mga hakbang ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto nito sa bansa, lalo na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SMNI News.